December 2021, courtesy of Business World, hindi ba? Nagsampa na po yung Save the Philippines Coalition. Mga miyembro po ito ng Save the Philippines Coalition. Nagsampa na po ito ng plunder at malversation laban kay Ralph Recto, kasalukuyang Executive Secretary at dating Secretary of Finance. Hindi pa po ito naaaksyonan ng Ombudsman. Makikita ninyo kung paano talagang nasasalaula at sinasalaula ang proseso. Kanya naman kanina, courtesy of the online site ng Batas PH, meron na namang grupo ng mga doktor, abogado at iba't ibang professionals ang nagsampa na naman ng kaso. Ganon din, malversation laban kay Ralph Recto. Bunsod ng 60 bilyong kinuha nila na pondo ng PhilHealth. Dito makikita ninyo, mahalagang pinag-uusapan natin ang mga bagay na ito upang kayo po ay magabayan at mabigyan ng tamang impormasyon. Kaya dapat talaga panagutin ang mastermind ng kurakot at korupsyong ito. Marami nagsasabi, kagaya po rito, kailan pa kaya magsasampa ng impeachment? Talagang dapat panagutin. At hindi naman siya pwedeng makasuhan hanggat siya ang Pangulo dahil meron po siyang immunity from suit. Ang tanging pamamaraan lamang, kasama po dyan yung impeachment. At kita naman natin talagang nagre-react ang payaso ng Malacanang at dito sa napapabalitang impeachment. Alam mo ninyo, nasa saligang batas po natin yan. Article 7, Section 8, kung paano magkaroon ng pagkakabakante ang tanggapan ng Pangulo. Paulit-ulit kong sinasabi, wag ko kayo matatakot magsalita ng Marcos resign. Wala pong sedition doon. Wala pong inciting doon. Yung impeach Bongbong, wala din pong seditious doon at wala rin pong inciting to sedition doon. Yung remove Bongbong, wala rin pong sedition doon at wala rin pong inciting to sedition doon. Bakit? Article 7, Section 8 of our Constitution recognizes 4 modes of vacancy in the office of the President. Ano po iyan? Death, pagkamatay. Permanent disability or incapacity. Pangalawa ho yun. Pangatlo, removal from office. Ano ibig sabihin ng removal? Marami na hong ibig sabihin yun kung paano ka man ma-remove. Pero, rine-recognize ng ating saligang batas yung removal. Whatever that means or kung paano mang pamamaraan ma-remove. But of course, kasali dyan yung impeachment. And finally, tama po, hindi natatakot si Adche-G6S Marcos resign. Hindi po seditious yun sapagkat mismo ang saligang batas ang nag-enumerate o nagpangalan kung ano-ano yung mga pagkakataon na maaring magkaroon ng vacancy in the office of the President. And I repeat, could be death, permanent disability, or permanent incapacity. Importante po yun Bakit natin binabanggit yung permanent disability? Hindi ho ba, lagi nating sinasabi, Article 11, Section 1, dalawang pinakamataas na posisyon. Diba? Yan ang nagmamaneho ng ating bansa. Kaya mahalaga na magkaroon ng isang transparency pagdating sa state of health ng Pangulo. Di ba yung mismong kanyang ate ang sabi sa lahat ng Pilipino sa isang public address yung issue ng drug addiction. Importante talaga na magkaroon ng pagsusuri sapagkat po yung drug addiction hindi lamang po krimen yan. Hindi lamang po social problem yan. Mental disorder po iyan. Sakit po iyan sa pag-iisip. So, nandiyan yung death, permanent disability, removal from office, could be by impeachment, at resignation. So wala pong sedition doon, wag po kayo matakot. By the way,
Makikita ko rin po ito sapagkat nakikita natin talagang nakakatakot po yung estado ng ating ekonomiya sa ngayon. Kahapon po ay nagsara weakest peso value in history. Kahapon po ito, kahapon. Ang piso kontra dolyar kahapon ay 59.44. Ngayong araw ho, nagte-trade po yung dollar halos pareho 59.43 hanggang pagbibili ka ho ng isang dolyar kanina. Hindi ko lang alam kung magkano nagsara ang trading ngayong araw. 59.63. Umabot na po sa bentahan ang isang dolyar 59.63. So, January 15 na po. January 15 na po. Hindi pa rin lumalabas, hindi pa rin nailalathala yung ating fourth quarter of 2025 GDP. Usually po yan, yung first 10 days of the month lumalabas na. Ito po, hindi pa lumalabas. But according to BSP, 3.8% ang GDP ng fourth quarter. Meron din pong inilabas na forecast. Forecast pa lang dahil wala pang figure na inilalabas Yung Philippine Institute